Maraming bagay tayong ginagawa upang tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan at maging matuwid sa Kanyang harapan. Nariyan ang paggawa ng mabuti o pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng limos sa kapuspalad, pagsunod sa 10 utos, pagiging relihiyoso, at pagsali sa religious organizations. Minsan nga ay pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Marahil, naisip natin na sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay kalulugdan ng Diyos at patatawarin sa ating mga kasalanan. Ngunit, sapat nga ba ang mga ginagawa nating ito upang tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Sinabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. At sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, at ang tingin ng Diyos sa ating mabubuting gawa ay maruming basahan, ano ang dapat nating gawin upang tayo maging matuwid sa Kanyang harapan at mapatawad sa ating mga kasalanan? Basahin natin sa Roma 3:22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Gayon din sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Mula sa talatang ito, nakita natin na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay magkakaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sinabi sa 2 Corinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano pa ba ang maaari nating gawin kung si Jesus na mismo ang gumawa ng lahat upang tayo ay mapawalang sala at mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Kapatid, nais ng Diyos na malaman mo at ng lahat na bago pa man tayo gumawa ng mabubuti at magagandang bagay, ay inibig na niya tayo, at ito ay sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Sinabi sa Roma 5:8, subalit ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa unang Juan 4:10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang Kanyang anak, upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa aking pagtatapos, wala tayong maaaring gawin sa pamamagitan ng ating sariling katuwiran, pagsisikap o kaalaman upang matumbasan ang ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo na nagdulot sa atin ng kapatawaran at katuwiran. Sinabi sa Efeso 2:10, sapagkat tayo Kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Nais ng Diyos na tayo gumawa ng mabuti, hindi mula sa ating sariling katuwiran, pagsisikap o kaalaman, kundi sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Ilagay natin sa ating mga puso't isipan na ang paggawa ng mabuti ay resulta ng pasasalamat at pananampalataya natin sa Diyos, dahil tayo ay inibig at pinatawad niya. Ito ay hindi obligasyon o kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay bagay na hindi maaaring manggaling sa ating sariling gawa. Ito ay libreng kaloob ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesus. Kung tayo ay nananampalataya kay Hesukristo at nais natin ang kapatawaran mula sa ating mga kasalanan, panghawakan natin ang pangako niya sa unang Juan 1:9, na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at mag-subscribe sa aming channel, Hands for Christ International Christian Ministry. I-click na rin ang bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Pagpalain po kayo ng Diyos.